Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol naman sa pahayag ni Party List Representative Laila De Lima na si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo ang pinaka-winnable na kandidato ng opposition. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ang ating mga bagong video. Leni Robredo for President sa 2028. Umaasa si Party List Representative Laila De Lima na magbabago ang desisyon ni dating Vice President at ngayon ay Naga City Mayor Leni Robredo para sumalang sa karera sa pagkapresidente sa 2028. Noong maghain kasi si Robredo ng kanyang kandidatura sa pagkalkalde sa Naga City, nilinaw niya na wala siyang balak tumakbong pangulo sa 2028. Ayon kay Robredo, nasubukan na niya ang mag-legislative, nasubukan na niya ang mag-executive, at mas mahusay daw siya sa executive position at talagang passion niya ang community work. Dagdag pa ni Robredo na magiging unfair para sa Naga City kung gagamitin niya lang ang pagiging mayor bilang jump-off point. Giit niya na hindi siya magiging effective bilang mayor kung ang iniisip lang ay yung 2028. Pero kay Representative De Lima, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na magbabago ang desisyon ni Robredo at umaasa siyang tatakbo bilang president sa 2028. Sa tingin ni De Lima, si Leni Robredo ang winnable na opposition candidate para sa 2028 presidential election. Ayon kay De Lima, hindi raw nagawang manalo si Leni Robredo noong tumakbo siya sa pagkapangulo dahil nagsanib ang puwersa ng mga Marcos at Duterte. Pero sa ngayon, nakita raw ng ating mga kababayan kung paano pinapatakbo ang ating bansa. Nakita raw ng ating mga kababayan ang lahat ng mga isyu sa katiwalian na nangyayari at nangyari noon. Ito ang sabi ni De Lima. Ngayon siguro naman, yung mga hindi bumuto kay VP Leni noon ay pagkakataon nila para mag-reflect ulit na sa pangyayari ngayon sa takbo ng ating ekonomiya, sa takbo ng overall state ng ating bansa o ng national affairs, we need somebody like VP Leni Robredo who is not only clean but capable of ng kanyang advocacy ay talagang clean and good governance. Nag-unite daw kasi ang mga Marcos at Duterte noon, kaya hindi nanalo si Robredo. At dahil wasak na ang unit team ng Marcos at Duterte, apektado na ang kanilang lakas. Ako'y sumasang-ayon dito kay De Lima tungkol doon sa apektado ang Marcos at Duterte dahil sa kanilang pagkawasak ng unit team. Naniniwala ako na apektado talaga ang Duterte at Marcos dahil sa pagkasira at pagkahiwalay ng kanilang landas. Pero sa aking pananaw, mas matindi ang epekto sa side ni Pangulong Marcos Jr. Bilang patunay, bagsak sa rating si PBBM. Lumalabas ang matinding pagbaba ng kanyang scorecard hinggil sa kanyang trust and approval rating. Kaya kung sino man ang magiging pambato ng administration sa 2028, malamang na walang katiyakang mananalo lalo na ang mga isyu ng malalang korupsyon, walang sapat na trabaho, bagsak na ekonomiya sa ilalim ng Marcos administration. Pero hindi rin pwedeng ibaliwala na malaki ang lamang ng administration kung makinarya ang pag-uusapan. Unlimited ang kanilang machinery. Malaking bagay ito sa anumang eleksyon. Pero sino magiging standard bearer nila? Si Secretary Jean-Vic Remulla, si Secretary Vince Dizon, si Executive Secretary Ralph Recto, si
Yusek Claire Castro. Sa ngayon, parang wala akong nakikitang presidential timber ng Marcos administration. Kaya naman siguro nakikita ni De Lima at ng kanyang grupo na si Leni Robredo bilang kanilang winnable candidate sa 2028. Pero kung panindigan ni Robredo ang nauna niyang pahayag na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa 2028, sino naman ang kanilang ilalaban? Tahasang sinabi ni Risa Hontiveros na bukas at handang tumakbong pangulo sa 2028. Sinabi niya na handa siyang tatakbo bilang standard bearer kung pipiliin siya ng isang nagkakaisang opposition. Naniniwala siya na mahalaga para sa isang progresibo o reformistang kandidato na lalabas bilang isang ikatlong puwersa o third force upang hamunin ang Marcos administration candidate at ang kampo ni Duterte sa 2028. Siguro matutuwa dito si former Senator Antonio Trillanes kasi para kay Trillanes, si Senator Risa Hontiveros ang best candidate para i-challenge si VP Sara Duterte. Pero itong unang mga bahagi ng 2026, nananatiling front runner. Nangunguna pa rin si VP Sara sa karamihan ng pre-election preference survey para sa 2028 Philippine presidential election. At aside naman kay Hontiveros, open din ang natatakbo si Senator Bam Aquino sa 2028 presidential election. Ito yung pahayag ni former Budget Secretary Butch Abad. Ayon kay Abad, parihong bukas sina Hontiveros at Aquino. Ngunit kailangan daw nilang maglibot at sukatin ang sentimento ng ating mga kababayan. Pero sa aking sariling pananaw, sa mga nabanggit na mga posibleng kandidato sa pagkapangulo, wala isa sa kanila ang maaaring tumalo kay VP Sara sa ngayon at this line. Yung mga pinakabagong survey na ginawa ng mga established at kilalang mga survey firms, nami-maintain ni VP Sara ang kanyang standing, na siya pa rin ang nangunguna sa mga pinagpipilian ng mga botante sa pagkapangulo. At lalo pang tatatag ang kanyang number one position kung pipiliin niyang vice presidente o yung kanyang katambal ay mula sa Luzon. Isang individual na kilalang malinis ang record at may paninindigan. Kaya marami sa kanyang mga kalaban sa politika na dapat mawala siya sa landas. Number one siya palagi sa survey. At ang isang paraan na mawala siya sa senaryo ay mahatulan siya sa inireklamong impeachment laban sa kanya. Ito yung pag-asa nila para hindi makabalik ang Duterte sa palasyo, para hindi sila makabalik sa Malacanang. Dahil kung hindi sila magtatagumpay sa paraang ito, mahirapan silang pataubin, mahirapan silang talunin si VP Sara sa ngayon. Mahirapan silang talunin sa eleksyon sa darating na 2028 presidential elections. Ang maaaring gawin din ng kanyang mga kalaban ay magkaisa silang lahat para may pag-asa silang talunin si VP Sara. Isang kandidato lang ang kanilang ilalaban, wala nang iba. Wala silang ilalaban kundi isa lang, walang third force, one-on-one ang labanan. Pero mahirap siguro itong mangyayari dahil may kanya-kanyang agenda. Kaya napakalayong mangyayari ang one-on-one na labanan. Baka sa bandang huli, ang labanan ay labo-labo, matira ang matibay. Mga kaibigan, meron ba kayong pananaw sa ating tinalakay? Kung meron, please leave your comment below. Maraming salamat sa inyong panonood and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!